Ako po si kapatid na Michael Brian Sison, lokal po ng Urdaneta, distrito po ng Pangasinan East. Ang katungkulan ko po ay diakono. Lo, masaya po talaga kapag piyesta, no? Oo, talagang masaya, Apo. Eh bakit sa bahay natin mas maraming tao? Kasi nga, ako ulit ang Hermano Mayor. Kaya pala eh. Kaya nga, tumulong ka sa paglilinis. Mamaya, darating sina Kapitan. At yung iba pang mga opisyalis ng barangay. Lolo, bakit lagi po sa angkan natin nanggagaling ang Hermano Mayor? Kasi nga, kilala ang ating angkan dito sa bayan natin. Diba, nakita mo, may kalsada dito na nakapangalan sa apelyido natin. Oo nga po, Lolo. Kaya nga, kilala tayo bilang saradong Katoliko. At Apo, mananatili ito hanggang sa henerasyon ninyo. Opo. Tao po! Oh, may tao yata. Lola, sino po yan? Ito yung kamag-anak natin, pare. Talaga po, Lola? May kamag-anak po tayong pare? Oo, mga saradong Katoliko tayo. Kaya hindi katakatakang magkaroon tayong kamag-anak na pare. Asan na po siya ngayon? Dito rin siya sa Pangasinan eh. Hindi ko lang matandaan. Pero dito rin siya. Sa lugar natin. Hindi ko lang matandaan kung saan parokya. Ano ba iniisip mo? Wala po. Lola, ako na po magpupunas niyan. O sige nga, at lalabas na ako sa kusina. Parang gusto ko rin magpari. Sabi nga ni Lolo, dapat maipagpatuloy sa henerasyon namin ang pagiging saradong Katoliko. Sa father side po yun. Pinsan po ng father ko. I think nasa Binalunan po siya. Ngayon, Father Maui Sison po. Yun po yung kamag-anak ko na pare. Kami po ay kilala sa bayan ng Urdaneta bilang mga saradong Katoliko. Pinalaki po kami ng magulang, lolo at lola ko na maging isang mabuting Katoliko. Ingat po kayo sa pag-uwi. Lola, sino po yung bisita kanina ni Lolo? Isa yung bagong pura-paroko ng bayan natin. Pare po yun, di ba? Oo, Lola, di ba nagbabasa sila ng Biblia? tama. Magaling po siguro sila magbasa ng Biblia. Bakit ba ang dami mong tanong tungkol sa mga pare? Hanga po kasi ako sa mga pare. Kasi po, buong buhay nila, lagi po silang nasa simbahan. Kasi nga alagad sila ng simbahan. Mahirap po kaya maging pare. Ba't sa akin mo itinatanong, hindi naman ako pare? Si Lola talaga? Tara na nga, merienda tayo.
Nung bata po ako, talagang gusto kong magpare upang madagdagan ang mga pare sa angkan namin. Tito, kumusta na po? Okay lang. Ikaw ba? Okay naman po. Saan po kayo pupunta? Sa simbahan. Ano pong mayroon? Kakausapin ko si Father tungkol dun sa pagpunta namin sa kabilang barangay. Active po talaga kayo, Tito. Siyempre, ganun ang mga season. Ikaw ba? Saan ka pupunta? Magpapahangin lang po sa labas. May nakapagsabi na ba sa'yo? Na ano po? Bagay kang maging pare. Ako po? Oo. Dapat madagdagan ang alagad ng simbahan na magmumula sa ating angkan. Matatanda na kami at ang henerasyon na ninyo ang napapanaw na pumasok sa seminaryo. Bata pa lang po kasi ako, pinag-iisipan ko na po yan. Yun pala eh. Ano pang pipigil sa'yo? Ang totoo po niyan, hanga po ako sa mga alagad ng simbahan, tulad ng mga pare. Maganda yan. Ano bang hinahanga mo sa kanila? Magaling po kasi sila sa Biblia. Oo, tangi doon, dapat gusto mo rin maglingkod sa mga kababayan natin. Siyempre, kasama yon. E di balang araw, Father Brian ang tawag ko sa'yo. Pag-iisipan ko pa po yan. Malaking desisyon din po yan. Maniwala ka sa akin, bagay kang maging pare. Siya, sige, mauna na ako, baka maghintay si Father. Hoy, Brian. Kanina ka pa ikot ng ikot dyan ah. May problema ka ba? Wala po. Wala. Hindi ka mapakali. Halika nga rito at mag-usap tayo. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Sabi ko ng haba eh. Tungkol saan ba yon? Tungkol po sa kurso na gusto ko. Mag-aabogado ka ba? O ano, Hindi po. doktor? Hindi rin po. Ano ba talaga? Nay, bata pa lamang po ako, humahanga na ako sa mga pare. Mga alagad na simbahan na maraming alam tungkol sa Biblia. Sa paglipas po ng panahon, hindi po nawala ang paghanga ko. Nay, gusto ko po maging pari. Nay, ayaw niyo po ba? Tutol po ba kayo? Gustong gusto anak. Ako na yata ang pinakamasayang nanay sa buong mundo. Magkakaroon ako ng anak na alagad ng simbahan. Akala ko po, hindi niyo po nagustuhan ng aking desisyon. Gustong gusto anak. Ano bang ang gagawin natin? May kailangan ba tayong kausapin? May bibilin ba tayo? Nay, hinahinay lang po. Mag-iipag-usap muna po ako kay Father kung ano po ang gagawin ko. Sasamahan pa ba kita? Hindi na po, Nay. Sa pamamagitan po ng aking mga kamag-anak, nahikayat po nila ako na pumasok sa pagpapare. Kaya nung nakita ko yung pagkakataon na yon upang magpare, hindi na po ako nagdalawang isip na pumasok po ng seminaryo. Brother Brian, Brother Ariel, kumusta? Saan nga ba ang probinsya mo? Pangasinan, ikaw ba? Ah, Cebu. Magkalayo pala talaga ang probinsya natin, no?
Pero magkapareho tayo ng layunin. Na maglingkod sa simbahan. Tama ka. Pangarap mo ba talaga ang maging isang pari? Oo, bata pa lamang ako, gusto ko na ang bukasyong ito. Gusto kong maging dalubhasa sa Biblia. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. At sa pagkakakala mo na dito mo matatagpuan ang hinahanap mo? Oo, yun nga ang isa sa mga hinahangaan ko sa mga pari eh. Sa bagay, mayroon tayong mga ibang pari dito na may doctorate degree sa ibang bansa pa. Kaya, tsak, masasagot lahat ng ating mga tanong dito sa loob. Para kung dumating man ang mga araw na tanongin tayo ng mga Katoliko, may sasagot din tayo. Eh, matalino ka rin pala eh. Hindi naman. Ang sa akin lamang ay dapat natin malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa Katolisismo bago pa man tayo matapos dito. O tara na, baka magkita pa tayo dito na nagkwekwentuhan. Oo nga. Nakapagpasya ako na magpare sapagkat nakikita ko sa kanila na meron silang kaalaman tungkol sa relihiyon na yun. Doon po ako nainganyo. Baka mas may alam sila pagdating sa Biblia. Nakakainganyo sapagkat may mga bagong kaibigan, mga bagong muka na makikilala. At hindi ko po inaasahan na magkakaroon ako ng mga kaibigan mula Cebu hanggang Mindanao na kasabay ko na magpapare. Gumigising po kami tuwing alas 5 ng madaling araw. Araw-araw po yun. At tuwing 5:30 po ng madaling araw, nagkakaroon po kami ng prayers. Everyday po yun. Pinangungunahan po ng mga senior class po namin. So, araw-araw po nagiging ganun ang routine po namin hanggang dire-diretso na po kami nagkaklase hanggang hapon. Napakabilis ng panahon, ano? Oo nga eh. Matatapos na ang isang taon. At marami pang taon ang kailangan natin bunuin dito. Di bale, kaya yan. Alam mo, may napapansin lang ako. Napapansin? Saan? Kanino? Teka nga lang. Ano ba ang napapansin mo? Yung tungkol sa Biblia. Ano naman ang tungkol dun? Bakit lagi natin dala ang Biblia, pero bihira natin gamitin? Anong bihira? Eh, dapat ka lagi tayo nagbabasa. Nagbabasa? Oo, kailangan. Pero hindi laging pinag-aaralan. Eh, anong problema dun? Di ba kapag pinasa mo, napag-aaralan mo na rin? Hindi eh. Kapag binasa mo lang, pwedeng maghanap ka ng paliwanag kung ano yung nabasa mo. Kaya doon na pumapasok ang pagkakaiba kapag pinag-aaralan mo na. May paliliwanag mo kung ano ang nakasulat. May punto ka dun, ah. At kung makikita ng mga Katoliko na marami tayong alam tungkol sa Biblia, tiyak, hindi na tayo mapapahiya sa kanila. Maniniwala sila sa atin. At magiging epektibo tayong alagad ng simbahan. Mabuti pa, tara na, baka hanapin pa tayo ni Father. Yun po yung rason bakit ako nagpare. Sabi ko, silang magaling sa Biblia. Alam nila lahat sapagkat mataas ang kanilang pinag-aralan. Pero dumating dun sa punto na napakasimpleng tanong dahil yun yung pinaka-basic na principle ng kanilang pinag-aaralan sa loob ng seminaryo, eh hindi nasasagot. Na ang ine-expect ko sana ay manggagaling ito sa Biblia, yung sagot na hinahanap ko. Nagsimula po yung tanong sa akin nung pinag-aralan po namin yung Holy Trinity, yung tatlong persona. Nung natanong ko sa pare, mababasa po ba natin ito sa Biblia? At ang sinagot sa akin, wag daw akong pilosopo. Kaya sabi ko, nagtaka ako, kung talagang madunong ang pari na yon, pagdating sa Biblia, dahil ang pinag-uusapan po natin ay ang Biblia, dapat nasagot po niya sa akin yon. Naapektuhan po ako ng sobra. Yung araw po na yon, nagkaroon na po ako ng duda
sa pananampalataya ko. Napakahirap tanggapin na ang mismong pundasyon ng pananampalataya ko ang nahinig sa pangyayaring ito. Kung hindi ito totoo, saan ako pupunta? Kung mali ang paniniwala ko ngayon, alin ang tama? Natitiyak ko na ang Biblia ang dapat maging batayan ng pananampalataya. Kaya kung walang batayan sa Biblia, ang Santissima Trinidad, hindi rin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Malalim ata na iniisip mo ah. Oo nga eh. Ano ba kasi problema mo? Bro, wala akong problema. Ang problema dito ay ang aral na pilit ipinatatanggap sa atin na wala namang matinong sagot. Sinagot ka naman, di ba? Ayaw mo lang tanggapin ang sagot sa'yo. Sino ngayon ang may problema? Tama bang sagot ang misteryo? Eh kung yun talaga ang tamang sagot eh. Isipin mo nga, sa Biblia nakasulat ang mga salita ng Diyos. Kung meron mang dapat pagbatayan ang aral ng paniniwala ng mga gagawin natin, ay walang iba kundi ang Biblia. Pero bro, napakasimpleng tanong. Saan mababasa sa Biblia ang aral tungkol dun sa Santissima Trinidad? Namimiloso po pa ba ako nun? Hindi! Naghahanap ako ng sagot na ayon sa Biblia. Eh wala nga siya sa Biblia. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Hindi ko pinahihirapan ang sarili ko. Binibigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko na maniwala sa aral na nakabatay sa Biblia. Mas mahihirapan ako kung ipatatanggap po sa akin ang aral na wala sa Biblia. At ang lalong masakit, baka laban pa sa nakasulat sa Biblia. May masama ba kung ang mga ginagawa mo ay hindi nakasulat sa Biblia? Oo, Ano naman? kung wala sa Biblia, hindi aral ng Diyos yun. Aral na ng tao yun. Kahit na ang mga matatalinong pare, eh hindi pinag-aalinlangan ng tanggapin yan. Huwag kang magkaroon ng isipan na lumalaban ako. Kung may paliliwanag lang sa akin ng batayan na mula sa Biblia, bakit hindi ko tatanggapin yan? Gusto mo lang atang gumawa ng pangalan dito eh. Kailanman, hindi ko naging layunin yun. Pero dahil sa mga ginagawa mo, sumisikat ka na at hindi sa mabuting dahilan. Maaaring sa tingin nyo, hindi ito mabuti. Pero ang tanging hanap ko ay katotohanan. Salita ng Diyos. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ginagawa yan. Bahala ka na nga. Sa iba, naging kontrabida po ako. Nakatanggap po ako ng mga text, email na hindi magaganda. Talagang binatikos ako ng sobra. Pero tinanggap ko yun. Balitang-balita sa mga seminaristang nangyari ah. Pero higit kanino man, ako ang apektado dito. Naintindihan kita. Ibig sabihin, nagtatanong ka rin sa aral ng Katoliko? Tulad mo, nagbabasa rin ako ng Biblia. Sabihin na nating nagdududa, pero hindi pa ako hantong sa kalagayan mo. Bakit? Tulad mo, nagbabasa ako ng Biblia. Paborito kong libro yan. Mula pa nung bata ako. Narinig ko rin sa ibang mga pare na wala sa Biblia ang terminong Trinidad. Pero ang paliwanag nila dyan, misteryo nga daw yan. Yun ang nagpapabigat sa kalooban ko. Ang paniniwala ko ay mauuwi lang sa misteryo. Ang ikinatatakot ko, kapag pari na tayo. Kapag dumating na ang putong hindi na matanggap ng Katoliko, ang katwirang misteryo ito, panonoorin ko na lang ba na iwanan niya ang simbahang Katoliko? Sa bagay, tama ka. Ganun pala, bakit napakadali sa'yo na manatili dito sa seminaryo? May duda ka pala sa aral. Wala ka bang iniisip kundi sarili mo? Ano bang gusto mong sabihin? Bro, isipin mo nga. Tiyak ako na hindi lang ikaw ang bumuo ng pangarap mo maging pare. Hindi lang ikaw ang umaasa. Balang araw, lalabas ka ng seminaryong ito na isa ka ng ganap na alagad ng simbahan. Kaya mo ba silang biguin? Kaya mo bang biguin ang mga mahal mo sa buhay? Pero Mag-isip ka muna. Ilan ang luluha para sa sarili mong interes? hindi para sa akin ito. Para kanino?
Para sa lahat ng mga taong mali ang paniniwala tungkol sa tunay na Diyos. Parang maitama ang maling paniniwala nila. Kabilang na doon ang mga mahal ko sa buhay. Gusto mo bang maitama ang paniniwala mo? Magtanong ka sa mga pare. Dapat ko pa bang pagtiwalaan yung mga pare? O sadyang niloloko lang nila yung mga tao na nakikinig sa kanila? Sapagkat yung simpleng tanong na yun, hindi man lang nila masagot. Sa tingin ko, sila ay nabubulag lamang sa mga magagandang salita na sinasabi na sa kanila ng mga mas nakakatanda sa kanila. Paano ko nga ba ito sasabihin sa pamilya ko? Kilala ang pamilya namin sa buong bayan. At alam din nila na nasa loob ako ng seminaryo. Tsak malalaman nila kung lalabas ako dito. Isa pa, sina lolo at lola. Paano nila tatanggapin ang lahat na ito? Ano ba ang gagawin ko? Nung una, natakot po ako sa aking pamilya. Yung kahihiyan, yung masasabi ng mga kamag-anak, kaibigan sa amin dito dahil kilala yung pamilya namin dito dahil yung lolo ko matagal na nag-mayor ng Urdaneta at saradong Katoliko kami. Kaya nag-isip ako, papanigan ko ba yung paniniwala ko? O papanigan ko o susundin ko yung pabor sa aking pamilya? Medyo naging mahirap po. Ilang buwan, taon po ang inabot po niyan na inisip ko po kung ano ang pagpapaliwanag ang gagawin ko sa kanila. Paniniwalaan ba nila na ito yung natuklasan ko? So nagkaroon po ko ng takot. Papanigan ko ba yung paniniwala ko? O papanigan ko o susundin ko yung pabor sa aking pamilya? Medyo naging mahirap po. Ilang buwan, taon po ang inabot po niyan na inisip ko po kung ano ang pagpapaliwanag ang gagawin ko sa kanila. Paniniwalaan ba nila na ito yung natuklasan ko? So nagkaroon po ko ng takot. Sinubukan ko pong kausapin yung tatay ko. Siguro mas madali sa kanya kung sasabihin ko muna sa kanya, hindi sa aking mga lolo at lola. Nung sinabi ko yun, baka nabibigla ka lang. Pero tay, hindi na po ako masaya dito. Baka naguguluhan ka lang. Maaayos din yan. Tay, wala na pong dahilan para manatili ako dito. Anong sasabihin mong dahilan sa lolo at lola mo? Hindi ko pa rin po alam hanggang ngayon. Baka naman namimiss mo lang kami. Dadalaw kaming palagi sa'yo. May gusto ka bang kainin? May kailangan ka ba? Tay, kaya nga sa inyo ko sinabi to dahil alam ko na mauunawaan nyo ako. Anak, batay sa mga nakausap kong mga pare, dumadaan talaga kayo sa ganyang estado. Yun bang parang hindi nyo maintindihan ang sarili nyo? Alam ko ang gusto ko. Alam ko rin kung ano ang hinahanap ko. Naghahanap ako ng sagot sa isang simpleng tanong. Simpleng tanong na maituturing kong pangunahing aral ng Katoliko. Pero tay, wala. Wala silang maisagot. Magtanong ka sa ibang mga pare. Sumulat ka sa mga nakatataas dito. Anak, ako na ang pinakamasayang ama nang pumasok ka sa seminaryo. Huwag mo naman sana akong biguin. Huwag mong biguin ang lolo at lola mo. Hindi po ako makakapangako sa gusto nyong mangyari. Brian, makikiusap ako sa'yo. Kahit hindi para sa'yo. Gawin mo ito para sa lolo at lola mo. Tay, noong malaman kong wala sa Biblia ang Santissima Trinidad, ang bawat araw na inalalagay ko dito sa seminaryo ay hindi na para sa akin.
ay kundi para sa inyo. Dahil kung ako lang po, lalabas na ako dito. Yun pala eh. Napagtiisan mo na. Lubusin mo na. Ituloy mo ang pagpapari mo. Pero hindi na po ako ito. Nagpapanggap na lamang ako. Hanggang kailan po? Hanggang sa dumating ang panahon na kaya ka na nilang tanggapin. Paano naman ako? Pagkatapos ng last semester mo, ay doon tayo mag-uusap. Eh nung duration po ng ilang buwan na yon, ay takot na takot po ako. Kung lalabas po ako o mananatili ako sa loob. Meron pong binibigyan na form sa amin kung kami po ay magpapasya pa na magtuloy sa panibagong taon sa susunod na pasukan. Eh narinig ko na naman yung salitang misteryo na lumaki ako sa seminaryo na puro misteryo na lang. Eh, sabi ko, misteryo rin yung pag-alis ko. Masama po ang tingin sa akin. Ang tingin po nila sa akin, isang kontrabida, isang suwail sa pananampalataya sapagkat hindi ko sinunod yung kanilang pangarap na magpare ako at yung pangarap ko rin na pinagmamalaki nila na ako ay magiging pare. Nakisama ako. Nakisama pa rin ako sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak ko na tuwing merong gawain sa simbahang Katoliko, sumusunod din po ako. Nagsisimba ako, pupunta po ako sa mga imahe ng Birheng Maria. Kung naiintindihan sana ng aking kamag-anak, yung pinagdaanan ko sa loob, maaari magkakaroon sila ng pagdadalawang isip sa mga ginagawa nila. Alam ko na once na lumabas ako doon, hindi na ako magpapari talaga. Maaari akong maging isang engineer, o maging isang teacher, o isang maging politiko, na yun naman ang kinalakihan ko. Pamilya kami ng mga politician. Ako po ay nagtapos ng AB Mass Communication. Nakapaghanap po ako ng trabaho sa mga bangko, hanggang ako ay napunta sa isang electric cooperative. Ang init ngayon, no? Oo eh. Kaya nga, lagi ako may dalang damit pampalit. Kahit ako. May sasabihin ka ba? Meron sana. Sige, sabihin mo na kasi pauwi na rin ako niyan. Tulad ng dati, gusto sana kitang anyayahan na makinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ibang klase ka din, ano? Hanggang ngayon, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Habang kaya kong magsalita, tuloy-tuloy kita nga anyayahan. Wala nga akong panahon dyan. Kahit isang beses lang. Hindi ko alam. Wala namang mawawala sa'yo. Hindi ka talaga maubos ang sasabihin, ano? Huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa akin. Kung gusto mo, iba na lang imbitahan mo. Kaibigan kita. At kung meron man akong uunahing bahagi na ng mabuting bagay, ikaw na yon. Kahit hindi na ako unahin mo. Okay lang kahit hindi mo na ako unahin. Kahit ihuli mo na ako, sige. Palabiro ka talaga. Hindi ako nagbibiro. Kung hindi man ngayon, sige, sa susunod na lang. Bahala ka. Basta ako, ayoko. Basta ako, tuloy-tuloy lang mag-aanyaya. Ayaw ko talaga. Mahigit 2 taon na patuloy akong kinakausap na, halika, sumali. Makinig ka lang. Hindi naman namin sinasabi mag-Iglesia ni Cristo ka. First impression ko po sa Iglesia ni Cristo, napaka-stricto. Sapagkat pag ako'y napapadaan sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, pag sila po ay may pagsamba, nakikita ko, napakagagara ng mga kasuotan nila na sumasamba. Gumising po ako ng isang umaga nung wala na po ako sa aking trabaho noon, sapagkat ako ay magpaplanong mag-abroad. Kapag dumarating ang ganitong problema, iisa lang ang naiisip kong tawagan. Ang Diyos.
Pero sinong Diyos ang tatawagin ko? Hindi na ako naniniwala sa mga Diyos ng Katoliko na may 3 persona. Ano bang gagawin ko? Hello? Sino to? Pre, si Brian to. Oh, ikaw pala. Napatawag ka. Balita ko may family problem ka daw. Oo nga eh. Anong may tutulong ko? Meron sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Kung kaya ko, sige. Baka pwede bago ako makinig makausap ko muna yung ministro sa inyo. Sige, puntahan ka namin dyan. Huwag dito. Tsak na magkakagulo dito pagka dito tayo nag-usap. Kung maaari sana sa bahay niyo na lang, kung pwede. Oh, okay lang. Anong oras ka pupunta dito? Tatawag na lang ako ulit sa'yo. Sige, kakausapin ko na yung ministro namin at sasabihin kung gusto mo nang makinig. Salamat, pre. Walang problema. Sabi ko, siguro walang mawawala kung papakinggan ko yung aral ng Iglesia ni Cristo. Nagsulat na ako sa notebook. Sabi ko, sigurado ko hindi masasagot ng panito eh. Hindi masasagot ng ministro ng iglesia to. Mga 10 katanungan na talagang pinili ko yung mahihirap sapagkat inisip ko hindi masasagot ng ministro to. Sa loob ng seminaryo, hindi nasagot eh. Dito pa kaya, sabi ko, magkakaroon ako ng rason siguro sa kaibigan ko na hindi ako magtutuloy sa mga katanungang ito. Matagal ko na pong inaanyayahan si Brian na makinig sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaso, lagi lang po siyang tumatanggi. Tao po. Oh, Brian. Pasensya na po. Oh, magandang araw sa'yo. Sige, wag po na. Salamat po. Ako po yung humiling na kung maaari po ay hindi sa bahay namin tayo mag-usap. Walang problema doon ka, Brian. Nabanggit ko na kanina yan kay ka Rodel. Pati na rin yung pangarap mo maging pare. Ikaw talaga? Baka dinagdagan mo pa. Sa tingin ko, pwede na tayo magsimula. Sige po. Ang totoo po, may mga inihanda po akong tanong. Ganun po ba? Bago tayo magsimulang mag-aral, tayo muna ay mananalangin. Biblia lang po ang nilabas niya. Sabi ko, ang ibig niyo po bang sabihin, yung katanungan ko, ang sagot manggagaling sa Biblia? Ang totoo niyan, kapatid na Brian, ang lahat po ng aral ng Iglesia ni Cristo ay pawang nakasulat sa Biblia. Kaya lahat ng iyong mga katanungan ay sa Biblia natin kukunin ang mga kasagutan. Una po ay tungkol sa Santissima Trinidad. Nasa Biblia po ba ang Trinidad? Wala po tayong mababasa sa Biblia na aral tungkol sa Trinidad. Parang nagmanhid yung buong katawan ko. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, ano po bang Biblia yan? Baka ibang Biblia po yan. Sabi ko, ito yung Biblia rin, ginagamit ng lahat. Kaya nung nagsimula ako nagtanong doon sa manggagawa, lahat ng katanungan ko, ang sumagot yung Biblia. Tinawag ko po yung kaibigan ko, sabi ko, totoo ba to? Sabi, nababasa mo naman, pinababasa sa'yo ng manggagawa. Sabi niya, kaya sabi ko, nakikita ko sa Biblia. Kasi habang sinasagot po niya, ipinapabasa rin po sa akin yung talata. Hindi ko ina-expect na merong pang ganong relihiyon na sabi ko, ang alam ko, yung Katoliko, yun na yung pinakamataas na may mga pinag-aralan ng mga pare. Sabi ko, parang baliktad. Sabi ko, bakit parang mas may karunungan pa yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo kaysa sa mga pare? Hindi ko ina-expect na merong pang ganong relihiyon na sabi ko, ang alam ko, yung Katoliko, yun na yung pinakamataas na
may mga pinag-aralan ng mga pare. Sabi ko, parang baliktad. Sabi ko, bakit parang mas may karunungan pa yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo kaysa sa mga pare? Nag-usap po kami ng alas 7 ng gabi at nagtagal po ito hanggang 11 o'clock ng gabi. Hindi ko namalayan na ganun katagal yung pag-uusap namin. Nung gabing yun na hindi ako nakatulog. Labag sa aral ng Diyos ang aral katoliko na Santissima Trinidad. Bawal din ng Panginoong Diyos ang pagsamba sa larawan at sa rebulto. Walang kabuluhan ang paulit-ulit na dasal. Lahat ng mga tanong ko ay nasasagot mula sa Biblia. Isang bagay na hindi ko inasahan. Pero siya ko nasaksihan. Ito ang matagal ko nang tinatanggihan. Pero siya palang magbubukas ng isipan ko sa katotohanan. Inabot ako ng madaling araw. Nung umaga na po na iyon, pinuntang ko po mismo yung kaibigan ko. Nagpasya po ako. Sabi ko, sige, magpapadoktrina ako. Sabi ko, sarili kong pasya to. Pero nung iniisip ko po yun, nagkaroon po ko ng takot. Sabi ko, nanggaling na ako sa seminaryo, lumabas ako, nakaaway ko ang pamilya ko. Tapos etong ipapalit ko, itong igaganti ko. Desidido na akong maging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Salamat sa Diyos at nakaunawa ka. Pero may kalakip na pangamba. Pangamba? Minsan na nagalit sa akin ng aking buong angkan nang ako'y lumabas sa seminaryo. Kaya hindi ko alam kung paano nila ako tatanggapin sa pag-anib ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi mo naman dapat ipagtaka yan. Naranasan niya ng ating Panginoong Yesus. At bilang mga alagad niya, ay pinagpaunan niyang na maaari din tayong usigin. Pero mas lalo akong mahihirapan kung hindi ko masusunod ang mga utos ng Panginoon. Masaya ako sa narinig ko sa'yo. Bunga ito ng panghawak ko sa mga aral ng Diyos. Tama yan. Huwag kang mag-alala at hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Ng tunay na Diyos, siya ang tutulong at papatnubay sa akin. Overnight na pinag-isipan ko po yun. Sabi ko, hindi naman sila hindi naman silang masusunod. Hindi naman silang susunod sa pananampalataya na kailangan kong sundin. Kaya nagpasya po ako na magpadoktrina. Inusig po ako ng mga kaibigan ko sapagkat sila po yung nakakita sa akin na ako po yung nagdudoktrina sa ibang bahay. May mga nakakita po sa akin. Kaya tinanong po nila, anong ginagawa mo dyan sa loob ng iglesia? Bakit ka nakikinig dyan sa mga yan? Galing ka pa naman sa seminaryo. Ang taas-taas ng tingin namin sa'yo. Tapos, aanib ka sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naglakas loob po ako na kausapin yung buong pamilya ko na sabihin sa kanila na ako ay mababautismo na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung una, nabigla po sila. Tinanong po nila ako kung bakit. Ang sabi po nila sa akin, bakit mag-Iglesia ni Cristo ka? Ang sagot ko sa kanila, lalo na sa aking mga magulang, sabi ko, nakita ko yung tama. Mali ba yun? Nung ako'y umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, natutunan ko po yung tamang daan. Nasabi ko na, ang Diyos ay buhay. Merong Diyos na kinikilalang Iglesia ni Cristo at merong Diyos na gumagabay sa atin. Ang isa pang nakapagbago sa akin na mula nung ako ay nabautismuhan, yung magiging
pagiging malapit sa Diyos, parati akong nananalangin. Ang pinapanalangin ko sa Ama, puro pasalamat na ako'y buhay. Inabot ako sa ganitong sitwasyon na umabot ako na nabigyan ako ng katungkulan sa loob ng Iglesia ni Cristo na napakalaking bagay po. Napakalaking biyaya po sa Ama na mabigyan po ako ng tungkulin. Pinapangako ko po sa Panginoong Diyos na ako'y magiging tapat sa aking tungkulin. Ako po'y magiging tapat sa Kanya. Maninilbihan po ako habang ako'y nabubuhay sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang ginagawa ko po upang maibalik man lang yung pasasalamat sa Panginoong Diyos ay ako po'y nag-aanyaya ng mga kaibigan, mga kamag-anak po na makinig po ng aral ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat nakita ko yung tamang daan, gusto ko rin po sana silang mahikayat na tahakin po yung tamang daan upang mailapit po sa ating Ama na siya po ang tunay na nagliligtas po sa atin. Tamang landas noon ay di ko alam. Nadidinlan ang aking puso't isipan. Dati ako'y bulag sa katotohanan, nangangapa sa madilim na daan. Hanggang sa aking natagpuan ang tamang aral at tamang daan, unti-unting nagliwanag, mata ng puso'y nabuksan. Nang tawagin mo ako, Ama, sa kawan